comforting truths in the story of Christ's birth. Kung nagbasa kayo ng matagal na sa Biblia, mga kapatid, makikita po ninyo sa apat na sumulat ng buhay ng Panginoong Jesucristo, dalawa po diyan ang sumulat ng detalyeng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. The first one is Matthew. Si Matthew, isinusulat niya ang Panginoong Jesucristo, ay tinatanghal niya dito na itong Kristo na dumating, itong nagkatawang tao na ipinanganak sa Birhen, ay hari ng mga hari ng mga Hudyo in particular. And then, the other one is Luke. Si Luke naman kasi, Doctor of Medicine ito, at sinulat niya ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa pagiging tao. Kaya't makikita ninyo, pagbasa ninyo ang Book of Matthew, iba sa introduction ni Luke. Sa Book of Matthew, ang genealogy ni Jesus Christ, tinitrace po doon sa Davidic or sa kay David at kay Abraham. Samantalang si Luke, tinitrace po yun doon sa mula kay Adan. Okay? So makita niyo ang pagkakaiba. Pero parehas po sila na lahat ng mga pangyayari patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Itong dalawang writer, si Mark at saka si John, hindi po sila nag-discuss ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Una, si Mark, ipinapakilala ang Panginoon as servant, the perfect servant. So hindi na nga kailangan, walang interesado na malaman pa ang genealogy ng isang alipin, di ba? And then si John naman, ipinapakilala ang Panginoong Jesucristo as the Son of God, the second person of the Triune God, bilang Diyos. So hindi nga kailangang i-discuss ang kapanganakan dahil hindi naman pwedeng ipanganak ang Diyos, di ba? So makita nyo ang balance dito. So napakaganda na kung bubuuhin po natin ito, ibig sabihin ang istorya patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, at kung may pagkakataon pa kayo na pag-aralan ang mga propesiya, mga hula sa Lumang Tipan patungkol dito, you will be amazed. Grabe po talagang katotohanan dito. At ang mga katotohanan na ito ay magbibigay ng kaaliwan sa ating puso. Alam ko po na sa kasalukuyang panahon, ay talagang marami ng mga tao ang medyo nagugulumihanan dahil nga dito sa pandemic na parang hanggang ngayon wala pa ng solusyon. At marami ng mga tao naging impatient at medyo naabala na ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, and they need these timely comforts from the Word of God. So, basahin po natin ang mga talatang ito. Starting from Luke chapter 2 verse 1, sabi po dito, "And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn." So, ito po ay ipinasulat, mga kapatid, na real historical fact. Kung kaya dito tayo magsisimula siguro na dapat alam natin, ito ay talagang historical. Meaning, hindi po ito alamat, hindi po ito kwento lang, hindi kwentong barbero, kwentong kutsero, hindi po. The story is a historical fact. Okay? Kaya't mababasa po natin, may mga pangalan, tunay na mga pangalan ng mga taong nangabuhay
before the death or the birth of Christ, during the birth of Christ, and so on. Diba? Katulad ni David. Si David, Old Testament king yan. And then si Abraham, binanggit yan, mga pangalan dyan, of course. Sa Matthew chapter 1, binanggit si Abraham. Then dito sa binasa natin si Augusto Caesar, tunay din ito. Ito ang bali emperor during the time nang ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Dahil itong Palestina o ang Israel ay nasakop po ito ng Roman Empire. And others, si Quirinius. So ito, kung titignan nyo sa history, mababasa nyo, real na mga tao ito. Not only that, real places din mga binanggit po dito. Katulad ng Bethlehem. Kahit na ngayon, nandyan pa yan, Bethlehem. Nazareth, hanggang ngayon, nandyan pa yan. Judea, okay? Syria, etc. Binanggit po dyan. So talagang walang question, walang pasubali na talagang real historical fact po ito. Maliban pa dyan, mga kapatid, isang historian, si Flavius Josephus. Ito talagang kinikilala itong Jewish historian. Bagamat hindi siya believer of the Lord Jesus Christ, pero sumulat po siya ng aklat patungkol kay Jesus. Ang pangalan ng aklat, Antiquities of the Jews. Mabasa niya sa book 18, page 63 and 64. Ito po ang sinasabi niya. About this time, there lived Jesus, a wise man, if indeed it is lawful to call him a man, for he was a performer of wonderful deeds, a teacher of such men as are happy to accept the truth. He won over many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. And when Pilate, at the suggestion of the leading men among us, had condemned him to the cross, those who had loved him at the first did not forsake him. For he appeared to them alive again on the third day, as the prophets of God had foretold these and 10,000 other wonders about him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct to this day. Grabe, no? Ito si Josephus Flavius o Flavius Josephus. Hindi nga siya mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pero dahil faithful historian siya, na kung ano ang napakinggan niya, ang naobserbahan niya, na tunay, real na pangyayari, yun pong isinusulat niya. Walang fake news. Hindi ba? Hindi katulad ngayon na may mga fake news eh. Pero ito talaga, historical news. Okay, so makita niyo hanggang ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, hanggang ang pagkabuhay na maguli ay binabanggit po niya dito. So, historical fact. Pangalawang obserbasyon, mga kapatid, the story is a supernatural event. Ibang klase po ito. Nakapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ibang klase. Kaya nga maganda na pagtuunan ito upang ang maging sentro ng ating selebrasyon. Kung kayo naman ay magsiselebrate nitong Christmas, even in the time of pandemic, ang sentro ay dapat ang Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan natin ng mga informasyon patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo upang mabihag po ang ating mga puso na makita natin ang kadakilaan nga ng pangyayaring ito, yung great truths of the incarnation. So, the story is a supernatural event. Bakit? Virgin birth. Si Matthew, binabanggit naman ito sa chapter 1. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo sa isang dalaga, a virgin. At ito ay fulfillment sa hula ni Isaiah, chapter 7. So, hindi pa ito nangyari. At hindi na mangyari kahit kailan. Di ba? Nang Diyos, nagkatawang tao, kumuha ng isang dalaga, hindi naman siya nagkaroon ng relasyon sa kung sinong lalaki, siya ay nanganak. At ang ipinanganak ay the God-man, si Jesus Christ. Virgin birth. Kahanga-anga po ito. Hindi ito kayang gawin ng siyansa natin ngayon. Then the angels and their good news. Doon sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, may mga anghel po doon na nagsipagdalaw at umawit pa nga libu-libong mga angheles doon at nagbalita
ng mabuting balita, the good news of glad tidings. Na yun nga, ipinanganak ang isang tagapagligtas na walang iba ang Panginoong Jesucristo. So, supernatural ito. Mayroon bang ganyan na may ipinanganak pagkatapos nagbisita na anghel at umawit pa sa kanila? Okay? So ito, talagang exclusive ito sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. And of course, pagbasa mo naman sa Matthew chapter 2, may mga wise men diyan from the east na nagbisita doon sa Bethlehem, sa Jerusalem, at hinahanap nila ang lugar kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. At ang tawag nila dito sa ipinanganak, hari ng mga Hudyo. Grabe, no? At paano nila nalaman na ipinanganak yung hari ng mga Hudyo? May nakita silang bituin. At yun ang sinundan nila. At nawala nga pagdating nila sa Jerusalem, then nag-usyuso sila, and then maya-maya nag-appear ulit. And so, that's a great supernatural event. Di ba? Talagang hindi lang po ito ordinaryong kapanganakan ng ordinaryong tao. O kahit na nga sabihin natin sikat na tao, no? Kapanganakan po ito ng anak ng Diyos. Actually, in a technical term, mga kapatid, pwedeng sabihin natin na hindi ito birthday ni Jesus Christ per se. Kasi, of course, hindi naman ang God side ng Panginoon, hindi naman pwedeng ipanganak. Kung sasabihin natin, ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, dudugtungan natin palagi niyan sa kanyang pagiging tao. Yun. Kasi, bago pa man siya ipinanganak, mayroon na siyang tinatawag pre-existence. Kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. So, ito po, napakaganda. Now, mapapansin din natin, mga kapatid, as we go on studying this story, na ang istoryang ito, mga kapatid, bagamat pwedeng malaman, maintindihan ng isip ng tao ang mga pangyayari, pero hindi nila kayang maunawaan ito. At hindi nila ma-appreciate ito. Maliban na lang kung buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso dahil sila ay nagpapakubaba sa harapan ng Diyos. So, titingnan po natin ang mga sitwasyon na ito. Halimbawa, sa Matthew chapter 2, verses 4 to 6, the scribes and chief priests knew from the scriptures where Christ was to be born. But they don't bother to go and see the King of the Jews. Napansin ninyo yan? Nang nagtanong ang wise men kay Herodes kung saan ipinanganak itong hari ng mga Hudyo, dahil gusto silang magsisamba dito sa hari ng mga Hudyo, pinatawag ni Herodes itong mga magagaling sa Biblia, scribes and chief priests, mga religious persons. Ipinatawag niya at tinanong niya kung saan ipinanganak at binasa nila from the book of Micah. Binasa nila doon, alam nila kung saan lugar ipapanganak, pero wala silang pakialam. Grabe, no? At sabihin ko po sa inyo, maraming mga tao ang ganyan ngayon. Alam nila ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na literal, historical, pero hindi nila maintindihan. At hindi nila mabigyan ng pagpapahalaga itong kapanganakan or the incarnation of the Lord Jesus Christ. They are like these religious people. Kaya nga kung sa selebrasyon, makikita nyo, pag nagsiselebrate nitong Christmas, alam niyo, hindi ang Panginoong Jesucristo ang itinatanghal, kundi ang sarili nila, kung paano sila magiging masaya, kung paano sila magkakaroon ng maraming bonus, ganon eh. Self-centered. At kung paano makakatanggap ng regalo, ganon. At nakakaawa nga at nakakalungkot, mga kapatid. Kahit sa mga awitin, dito sa atin sa Pilipinas, mga puto at suman. Di ba? Bakit? Ano bang pakialam niyan sa birthday ng Panginoon? Tapos ito pang mga Santa Claus is coming to town. Ano namang
Hindi naman kailangan yan. Bakit siya bang nag-birthday? And mga kapatid, nakakalungkot po ang mga bagay na yan. Kasi hindi nga naunawaan ng maraming mga tao ang significance ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. And so they cannot appreciate that, and they cannot, of course, in a way, um, bless them. Especially sa spiritual na mga bagay. Si Herod, halimbawa, Herod knew and believed the event. Hari po ito si Herodes, nalaman din niya at naniwala siya sa event, pero sa halip na magpasakop siya dito sa tunay na hari at tunay na Panginoon, dahil siya usurper lang naman siya dyan sa trono, nag-decide siya na ipapatay si Jesus. Grabe, no? Alam niya ito na si Jesus Christ nga ay King of the Jews, maliwanag doon sa Scripture, pero instead of worshiping the Lord Jesus Christ, he wanted to kill the Lord Jesus Christ. So in essence, he loved his throne more than Christ. At sabihin ko sa inyo, maraming mga taong ganyan din ngayon. Alam nila na itong Kristo na ito ay tunay, Diyos ito na nagkatawang tao, pero hindi nila isusuko ang kanilang posisyon sa relihiyon nila para sampalatayanan at yakapin, spiritually speaking, itong Kristo ng Biblia. Gusto pa rin sila doon sa peke na Kristo ng relihiyon. Kaya katulad itong mga binanggit nating mga tao, si Herodes at ang mga scribes and Pharisees. Pero ito, hanga-hanga ito. Tingnan niyo ito mga kapatid, na nagbisita sa Panginoon, hindi ito mga sikat na mga tao. Shepherds lang po ito. Diba? Ordinaryo mga tao. Hindi mo kailangang mag-aral ng mga colleges o mag-graduate sa college, mag-graduate sa kung anong universities para ka maging pastor ng karnero during the time. In fact, itong pagiging shepherd, mga kapatid, ay isa sa mga pinakamababang trabaho doon during the time. So itong mga shepherds na ito, nang binalitaan sila ng anghel na may ipinanganak na Panginoon in the city of David, doon ipinanganak sa sabsaban, agad-agad naniwala sila. Medyo mahirap yun, mga kapatid, di ba? Hari, Panginoon, ipinanganak sa sabsaban, maniwala ka agad yan? Kung nag-argue sila siguro sa kanilang sarili, kung mga theologians ito siguro, magsasabi, teka muna. Paano ang hari isisilang doon sa sabsaban? Di ba? But because they are humble people, God give them the grace to understand. At ito nga, naintindihan nila at pumunta sila doon at nakita nila na silayan nila ang bagong panganak na sanggol na walang iba ang Panginoong Jesucristo. They were the first visitors of the birth of the Lord Jesus Christ. So, ano ang comforting truths dito? Gusto ito nating pag-aralan. Ito ang focus natin. Ano ang mga katotohanan dito na kung maintindihan po natin dahil nagpapakumbaba ang ating mga puso sa harapan ng Diyos ngayon, katulad ng mga shepherds na yon, ano ang magiging kaaliwan sa atin, lalo na sa gitna nitong pandemic? Ang istorya ba na ito ay magbibigay sa atin ng comfort? Yes, of course. The first truth is God is in control of everything. Mga kapatid, paulit-ulit na lang binabanggit natin yan. Pero ito, exclusive na pangyayari po ito mga kapatid. Ipinangako kasi o inihula sa lumang tipan na kung ipapanganak ang Kristo, ipapanganak siya doon sa Bethlehem. Maliit po ito na city. Ngayon, ang kanyang mother sa kanyang pagiging tao at ang betrothed husband, ang naging tawag natin foster father na si Joseph, ay hindi naman taga doon sa Bethlehem. Naninirahan po sila sa Nazareth.
Bagamat nasa linya sila ni David. Okay? Pero ang nangyari, ganito po. Sa panahon na yon, nagkaroon ng order ang emperador na si Caesar Augustus na ang lahat ng mga nasasakupan niya ay magparehistro for taxation purposes yan doon sa kung saan sila ipinanganak. Ito naman si Joseph at si Mary, dahil galing nga sila doon sa Bethlehem, so pumunta sila doon. At alam ninyo mga kapatid, wala silang kahanda-handa. Hindi nila alam na doon nga ipapanganak ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, wala silang dalang lampin. Ang inaakala nila, pupunta sila doon, pagkatapos makaparehistro, muling babalik sa Nazareth. At itong distansya ng Nazareth, mga kapatid, sa Bethlehem, malayo po ito. Sabi ng nagsulat niyan, it's about 90 miles. Sabihin natin mga 120 kilometers. Naku, medyo malayo po yan, 120 kilometers. Isipin mo yan, that's about medyo malapit na sa Naga City from our place. 120 kilometers. Wala pang mga sasakyan noon. Di ba? Ang sinakyan lang siguro yung isang asno. At naglakbay sila. Wala pang mga kalsada noon na mga maluluwang na mga kalsada. May mga trail lang siguro at medyo bulubundukin pang inaakyat. So mapipicture out natin ang grabing sabi natin kahirapan para lang sila mapunta doon. Di ba? Lalo pa dahil si Mary ay buntis na, kabuwanan na niya on the 9th month. Okay? Pero hindi nga nila alam kung anong araw ang inaisip nila, makabalik sila. At ito makita natin mga kapatid, na of course si Augustus Caesar, being a non-believer or unbeliever, maring Satan instigated move ito upang patayin ang anak, meaning ang Panginoong Jesucristo, na nasa sinapupunan pa ni Virgin Mary during that time. Sa pamagitan nitong kahirapan sa pagta-travel. But tingnan po ninyo, but the sovereign God used that move to fulfill His promise. Grabe ano? Grabe. Bakit hinayaan na ganun? Tandaan po ninyo, God is in control of everything. Kahit na ang plano ni Satanas gustong patayin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapalakbay kay Mary papunta doon sa Bethlehem. Yet, hindi niya alam, fulfillment yun sa pinangako ng Panginoon. Ito nga nasa Micah chapter 5 verse 2. Sige po, basahin po natin. But you, Bethlehem, Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Sino po ito? Na tinatawag from everlasting is God. At siya ay ipapanganak nga mula doon sa Bethlehem, o doon sa Bethlehem mismo. So, He will become the ruler of Israel. 500 years before na isulat ito or rather 500 years before na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, nasulat na ito ni Propeta Micah. Ano mga kapatid, kahit na anong gawin ng diablo, nakaparaanan para siraan o sirain ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, kasama na ang mga, of course, within the plan of God, hindi po magtatagumpay si Satanas because God is in control of everything. Kaya dapat magsilbi itong kaaliwan sa atin. Ang dinadaanan natin ngayon na mga problema, iba siguro ko nawala na ng negosyo talaga. Naghihirap na talaga. Oo. Ang iba medyo nasusuya na sa sitwasyon. Ang iba medyo na-depress na. Ang iba nga, may mga nagpakamatay na nga. Kawawa naman sana na pakinggan nila ang ganitong mga preaching. Na mayroong Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. At hindi nga niya pababayaan ng mga taong natutong magtiwala sa Kanya. Di po ba? O ganun po yun. Now, argument.
Kasi po, mayroong pangyayari din sa panahon na ito. Paano ito magbibigay ng kaaliwan na sa panahon na isinilang ang Panginoong Jesucristo, several months after, may ipinapatay na mga batang maliliit from 2 months old down. Okay? At si Herodes nga nagpapatay. Mabasa ninyo yan sa Matthew chapter 2, verse 16. So ang tanong is, what about the killing of the innocent children by Herod? Mayroon bang kaaliwan yon? Kasi parte pa rin ng story. Di ba? Parte pa rin ng story. But I tell you mga kapatid, yes, mayroong kaaliwan po yun. Why? Tinulutan po ito ng Panginoon para ipakita sa atin, to awaken our hearts about the realities of Satan. Talagang mayroong Satanas na gustong sumira ng ating buhay. Mayroong kasalanan talaga at mayroong paghukom. Ipinapakita ito ng Panginoon sa atin dahil karamihan sa atin, earth-centered, worldly ang pag-iisip. Pag nawalan ng material na mga bagay, parang gusto nang magpakamatay, para bagang ang katapusan ng kanilang buhay ay hanggan lang doon sa material na bagay. So, walang pananaw at hindi iniisip na mayroong pangalawang buhay. May second life after this life. At yun ang dapat paghandaan. Kaya't maraming mga tao, ang kung nawalan ng mga bagay na material, o kaya't maging nawalan, halimbawa, ikaw ay isa sa mga ina ng mga batang yun na hinayaan ng Panginoon, tinulutan ng Panginoon na patayin. Siyempre, wala kang makikitang comfort dyan. Diba? Inosente naman yung bata eh. Bakit hinayaan ng Panginoon? Bakit hindi sinaway ng mga anghel yun? Na sana yung mga gustong magpatay, yun na lang ang pinatay ng mga anghel. Bakit hinayaan yun ng Panginoon? While I cannot answer all your questions why these things happen, and then maybe similar situations na dinadaanan mo ngayon ay parang ganun din. Nawalan ka ng anak, nawalan ka ng tatay, ng nanay dahil sa COVID. And so, parang nagko-question ka sa Diyos. Pero gusto kong makita mo, kaibigan, na ang Diyos na ito ay nagkokontrol ng lahat ng bagay. Mayroon siyang gustong ipaalam sa iyo na hindi mo malalaman kung hindi ka daraan sa problemang ganito. Alam ba kung ano yun? Ito po. The greatest cruelty and injustice that had happened here on earth is the murder of the Son of God, the Lord Jesus Christ. Yet the holy and righteous God allowed this thing to happen. Nabasa ninyo yan? Naintindihan ba natin yon? Na hinayaan ng Ama na mapatay ang kanyang bugtong na anak para sa kasalanan ng mga taong nag-rebelde sa kanya? Grabe. Nako, parang hindi nga natin maintindihan yon. Ang rebelde, yun ang pinapatay. Pero ngayon, ang nangyari, yung hari na pinagrebeldihan ng kanyang mga pinamumunuan, ang siyang naghandog ng kanyang buhay para doon sa mga rebelde. Grabe mga kapatid. At siya ay trinato na parang kriminal. Kung tayo ay naaapi sa sanlibutan ito mga kapatid at nakaranas tayo ng mga kapigatian na hindi natin kayang maintindihan, dahil wala naman talaga ng kasalanan as to social justice is concerned, kundi may mga insidente na kung minsan ang tunay na may kasalanan, yun ang nakalaya. Ang walang kasalanan yun ang nakulong. Di ba? So, parang magtatampo tayo sa Diyos. Huwag po kayong magtampo. Alamin ninyo na mayroong tinutulutan ang Panginoon ng mga pangyayari upang maintindihan po natin na oo nga, dumaanas ako sa ganitong inustisya. Pero mayroong walang kasalanan talaga, perfect Son of God, na dumanas ng inustisya, sobra pa sa dinanas ko. Ano ang mensahe kaya nito? Bakit niya ito ginawa? At doon, magiging tulay mo yon para maintindihan
ang plano ng Panginoon sa iyong buhay at sa aking buhay. Ito ay upang makasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. 1 Peter chapter 3 verse 18, sabi dito, For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Nakita po ninyo yan? Ang Panginoong Jesucristo ay nagbata rin ng grabing suffering. Siya na matuwid, siyang namatay para sa hindi matuwid. Sinong hindi matuwid? Tayo. Tayong dapat mamatay. Pero siyang namatay para sa atin. Yun ang great doctrine of substitution. At kung maintindihan mo po yan, makikita mo, may pag-asa pala tayong mga makasalanan. Bakit? May nagbayad na ng ating kasalanan. Walang iba, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagtiis ng grabing kahirapan, sobra pa sa dinaanan mo at dinaanan ko, para lang ikaw ay dalhin sa Diyos. Diba? That is if you will trust Him. So, itong mga sitwasyon na hindi natin kayang intindihin maliban na ibaling natin ang ating tuon doon sa cross ng Kalbaryo. Doon maintindihan natin why Christ has allowed things to suffer or things for us to suffer. Okay? So another comforting truth, mga kapatid, is God is the great and wise provider. Dito sa mga kahirapan na daraanan po natin, hindi lang na ang Diyos ay kontrolado ang lahat ng mga yan, ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng pangyayari, kontrolado ng Panginoon, kundi sa pagpasok natin dyan sa mga kahirapan ng buhay na tinutulutan ng Panginoon, nandyan ang Panginoon para tulungan tayo at para bigyan tayo ng kinakailangan natin. Because He is the great and wise provider. Okay, sige po. Pagbulay-bulayan natin itong tungkol sa manger, sabsaban. Okay? Ang dahilan ba, bakit isinilang ang Panginoong Jesucristo doon sa sabsaban? Dahil ba sa talagang rejection, cruel rejection of men against the Lord Jesus Christ? Yun ba talagang dahilan? O kaya iyon ang kagustuhan ng Diyos? Yun ang kagustuhan ng Diyos. God's great and best provision for His Son and His mother. Okay, siguro para madaling maintindihan natin, dapat naintindihan natin yung salitang in, I-double-N. There is no room for them in the inn. Itong inn na tinatawag, hindi ito katulad ng mga napapakinggan natin yung mga hotel, hostels, and so on. But rather, parang open space ito na kung saan ang mga traveler, especially yung sa malayong lugar na pagod na, gusto maghimlay. So mayroon lang, mag-rent lang siya siguro ng banig doon at a certain space, doon maglalatag siya doon at doon siya matutulog. So kasama ng iba ng mga travelers. So kung titingnan natin ito, hindi ito magandang provision kay Mary na buntis na at madali ng mga anak. Di ba? Oo. Bakit? Ikaw nga naman, gusto mo ba, babae ka, gusto ka, doon ka sa mga anak sa harapan ng maraming mga tao, nakaladlad ka doon. Di ba? So that is for privacy. Di ba? Oo. Napakagaling ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, doon kayo sa sabsaban, may privacy kayo doon. Ang mag-o-observe lang sa inyo doon, mga baka. Oh, okay. Walang midwife. Yun, ang baka siguro. Ang unga ng baka. Ang nagpaigting ng pagpalabas ng bata. The point is, God is even interested in our privacy. Di ba? Meaning, He has the best provision for any situation wherein He allowed us to enter into. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-worry. Kung pinadaan ka dyan sa COVID-19, nagkaroon ka ng sakit, magtiwala ka sa Panginoon. At ito namang Panginoon na ito, alam mo, nangako siya, I will never leave you nor forsake you. Yun ang dapat mayroon siyang plano greater than our plans. So,
And na-bless din ako doon sa pinost ng isang kaibigan natin dito. Isang mayaman dito sa Sorsogon, si Annabel T, na medyo dumaan siya sa ganyang sitwasyon. And then sabi niya, God has a greater plan more than my plans. That's right. Tama yun. Dapat ganun ang pananaw, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi yun na parang kawawa na ako kasi ito lang ang ibinigay sa akin ng Panginoon. In that present situation, that is the best na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Di ba? Ganun. He provides. Now, maliban pa dito, gusto kong pagbulay-bulayan din ninyo, nang nandoon na sila, medyo ang bata, wala na doon sa manger, nasa bahay na, nagbisita itong mga wise men. May dala silang mga regalo. 3 klaseng regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Yung gold, mahalaga yun, di ba? Magagamit nila yun. Tandaan po ninyo, nang pumunta sila doon sa Bethlehem, wala silang preparasyon. Okay? Ngayon, nang nagbisita yung mga wise men, sabi ng angels sa kanila, wag na silang bumalik doon kay Herod. Magbago na sila ng daan. At sinabihan din ng anghel si Joseph in a dream, sabi na, Joseph, may gustong pamatay, gustong patay ni Herodes ang bata. Okay? Dalhin mo siya sa Egypto. Ay naku, magta-travel naman. From Bethlehem, papunta ng Egypto. Paano sila? Anong gagastusin nila? Anong pagkain nila? Bago po sila nag-travel doon, mayroon nang ginamit ang Panginoon na wise men para magdala ng regalo sa kanila. Wow! Grabe! I tell you mga kapatid at mga kaibigan, if we learn to trust the Lord, sabi ng Panginoon, pinakain ko ng mga ibon na yan, hindi nagtanim, hindi nag-ani, hindi nagtipon sa mga bodega, yet hindi sila pinapabayaan ng inyong Ama sa langit, hindi ko rin kayo pababayaan. Ganun dapat, mga kapatid. So, the gift of the wise men, God planned it for their supply as they fled to Egypt. Wow, grabe ang Panginoon. Now, doon, napag-usapan natin ang tungkol sa material need, physical need. What about our greatest need? The greatest need ng tao, mga kapatid, is of course, kaligtasan or tagapagligtas. And it was provided for by the birth of Christ. For unto you is born this day in the city of David a Savior. Iisang tagapagligtas lang. At binigyan ng pangalan. Sino ito? Christ, the Lord, the Messiah. Mga kapatid, huwag kayong mabubola dyan ng kung sino. Na kung sino pang luluhuran mo na tagapagligtas. Isa lang. Yung Kristo na nagkatawang tao na pinanganak doon sa sabsaban, lumaki na walang kasalanan, namatay na parang kriminal, subalit nabuhay na maguli. Bakit? Upang ang kaligtasan na hindi natin kayang bilhin, hindi natin kayang trabahuin, ay makuha natin ng libre sa pamamagitan ng pananampalataya sa tunay na Kristo. Kaya nga itong John 3:16, ulit-ulit na lang siguro, nababanggit ninyo yan, o nababasa ninyo yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Grabe yan, the second person of the triune God, yun ang ibinigay. That whoever believes in Him, hindi po sinasabi dyan, whoever enter into a religion. Hindi po, hindi religion ang kailangan natin. At Him yan, hindi her, hindi si Mama Mary na sinasabi nila. Him, si Jesus Christ yun ang tinutukoy dito. Whoever believes in Him, kahit sino ka pa man, kahit ano ka dyan, kung manampalataya ka dito sa tunay na Kristo, na nagbayad ng iyong kasalanan, na buhay na maguli, hindi ka na mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pinakakailangan natin. Itong pandemic na ito, ginagamit lang ito ng Panginoon upang makita natin na ang Panginoon gusto tayong makasama doon sa langit. Kailangang manampalataya tayo sa Kanya. Dahil ito, kung aasahan mo po ang sanlibutan ito, marahil may second pandemic pa. Baka mas malala pa yun. Sabi nga ng iba, hindi pandemic, plandemic. Ang iba naman, tinatawag ito sin-demic dahil sa kasalanan.
And of course, kayo na matagal nang subaybay sa akin, alam naman ninyo, ang sanlibutan ito ay susunugin. Di kung nandito ang puso natin, nawalan lang tayo ng trabaho, nawalan lang ng negosyo, o nabawasan lang yung pera, ay nako, nagtatampo na tayo, ay nako, ang puso natin, tagalupa yan. Hindi natin makita na beyond those circumstances that God has allowed us to enter, then mayroong plano ng Diyos. Okay? Ito nga, to make us more concerned about eternity. Okay, so ito na ngayon ang tanong. What was in Mary and Joseph that should also be in us? Ano ba ang nandyan kay Mary at kay Joseph na dapat nandyan din sa atin? Hindi naman magagaling silang mga tao na katulad natin o katulad ng kung sinong tao dyan. Hindi. Parehas din natin sila. Simpleng mga tao. Pero meron silang pananampalataya. Faith on the only true and living God. Yan po ang kailangan natin. Pagtitiwala sa tunay at buhay na Diyos. Hindi na magtiwala ka lang kahit na sinong Diyos. Hindi. It is not the bigness of your faith. It is the bigness of the object of faith. Kahit na maliit yan na pananampalataya, a grain of mustard seed, when it is focused on the greatest God, then it is powerful. At itong pananampalataya nito mga kapatid, ito ang mag-enable sa atin to submit to the rulers of our time. Ang context kasi dito, si Joseph at si Mary, bakit napunta sila sa Bethlehem? Dahil sumunod lang naman sila sa decree ni Augustus. Terror pa ito. Kung hindi ka sumunod, patayin ka, of course. And of course, I believe they know the scriptures na kailangan sila magpasakop. Di ba? So, sumunod sila by faith na kung anumang kahirapan daraanan nila, aalalayan sila ng Panginoon. So, pumunta nga sila doon. And because they walk by faith, then nakita nila ang sovereignty of the Lord, nakita nila ang provision ng Panginoon. Mga kapatid, ang lesson sa atin, if our hearts trust the true and living God, there is nothing to worry. Tama po. Oo nga, sabi natin, hindi matapos-tapos itong pandemic. Maraming tao ngayon ang umasa sa bakuna. What if ang bakuna hindi naman epektibo? Di ba? What if ang bakuna lalo pang makasira sa tao? Di ba? What if mayroong pagsusunod na pandemic? Mataranta dapat ba tayo? Hindi po. If our hearts trust the true and living God, there's nothing to worry. Why? Basahin yung mga talatang ito. Assignment ko sa inyo. Psalms 46, sabi dyan, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Grabe po yan. Grabe. Ito ang tunay at buhay na Diyos. Basahin yung Matthew chapter 6, 25 to 34. Sabi ng Panginoon, worry not about what you want, what you will eat, or what you will drink, or what you will dress, or clothe upon. Don't you worry about these things. Okay? Seek ye first the kingdom of God. And then, Romans 8:28, all things work together for good to those that love God. Ang kapatid, dakila po itong Diyos natin. Kung ano mang dinaanan mo, na ospital ka, nagkasakit ka, yun, may plano ang Panginoon dyan. Ako nga, nung isang araw, salamat pala sa pag-pray ninyo sa akin. Nung isang araw, medyo tinamaan ako naman ng allergy. Nag-visit ako sa hospital at may takip naman ang mukha ko, may awang may takip, may face shield, may Pero, siyempre, senior citizen. Pero salamat, allergy lang naman. Maya-maya, rest na lang, then gumaling na rin tayo. Salamat sa prayers ninyo. Okay po. So, salamat sa pagsama nyo sa pagsamba sa Panginoon kasama ng inyong abang lingkod. God bless us all.